na yung problema. Sobrang hirap, hindi na po ako nahihirapan. Si mama rin, nahihirapan na po siya sa mga gastusin. Ng grade 1. Trabaho na lang po para makatulong sa sakit po niya. Tapos makatulong sa gastusin namin. Ano daw pa, baka daw mamatay mo siya. Bawang suggest ko sa akin ng doktor. Salamat po kay Yormet sa kasatahan ng pinakamasaya. Natulungan niya po ako ng aking pamilya. Natutuwa ka ba sa magandang balita ngayon? Opo. Hindi mo inaasahan to? Opo. Matagal mo ba pinapanalangin to? Opo. Mawala yung sakit sa katawan mo? Alam mo ba naramdaman ko bakit? Meron din ako niyan, pero hindi pa totally grabe. Nagsimula lang tong trabaho na ako. Ang sakit, di ba? Pag malamig, pag yung na-steady mo, di ba yung buto mo, ang sakit sobra. Namin na ako nangangalikan. Nakakahinga ka ba na maayos? Opo. Minsan, nahihirapan ako. Hihirap mo nga, no? Nung paakala mo parang may nakabara doon sa likod mo. Opo. So, itong araw na to, 20, kailan ba yung operation mo? Sa... 4 years pa, di ba? Opo. 18 years. Handa ka na ba? Pray ka lang kay Lord. Opo. Bakit? Lahat ng problema, kahit gano'ng kahirap, may solusyon. So, pray lang tayo, di ba? Opo. Kailangan magiging matapang tayo. So, mag-ingat ka, ha? Mag-aral mabuti. O, pag nag-flight attendant ka, baka sumakay sa aeroplano, ikaw yung mag-ano. Di ba? O, maraming salamat, ha? Ingat ka. Ipakikita namin sa inyo exclusive sa Channel Red. Hindi, ako naniniwala mo rito. Talagang ilaw na ako. Para maging flight attendant na si ano? Flight attendant na siya. Jenny Lynn. Maging architect siya. Dahil mangarap niya maging flight attendant, eh, may hirap sa flight. Kapag may scoliosis ka. Pero ngayon, kaya Diyos. Talagang yung doktor na lang, kailangan natin yung panggastos. Wala ka ng problema. Ako! Maraming salamat! Isang araw na mission accomplished tayo! Ngayong Monday din sa Getty! Kaya mo nga, sabangan nyo kami, pagpatak ng alas 12 ng tanghali, nako mga abangers, nandiyan lang kami sa Getty. Kundi lang ang aming tulungan, ang isaya at ang sorpresa dito sa Tahanang Pinakamasaya! Sana all! Yay! Alin niyo doon sa loob? Okay. Okay, cut po. Kailangan na po silang
Kailangan ko. Tulungan niyo. I-document niyo na lang. Tulungan niyo pumunta sa bangko. Tapos, pag nabukas yung bank account, ibigay niyo sa akin yung bank account number, pangalan, at saka details. Solve na ang problema mo. Oo. Ganito ito mo. Maraming paraan ng Diyos. Okay. Okay, game. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Wow. Ano? Ate, Ito, may camera ka. Ayan o, mag-video tayo. Lang tayo sa isa. ate, congratulations. Ano masasabi mo ate dahil solusyonin yung problema mo? Maraming Oh, hiramin muna kami namin ha. Oh. Interviewin pa kita. Oh, doon na tayo. Mga kapuso, grabe. Nagkagulo. Nagkagulo. Kanina po, nung sinagot ni Yorme, yung 500,000 po na pangpa-opera ni Jenny Lynn, ano po yung naramdaman po ninyo? Masaya po sa tulong na binigay nila sa amin. Lalo na sa pagpapagamot sa anak ko po. Yun lang po. Maraming salamat lahat. Una-una sa lahat sa Panginoon na tulpan niya yung pangarap namin makapagamot ng anak ko. Ikaw din, Jenny Lynn, ano yung una mong naramdaman nung sinabi ni Yorme na hindi mo na magiging problema yung 500,000? Sobrang saya po. Kasi hindi na po ako makakaperapan. Tapos ma-operan na po ako. Simula ba nung bata ka pa? I mean, bigyan nyo nga po ako ng konting background, Jenny Lynn, especially you. Nung ano po kasi, nung habang lumalaki po siya kasi, nakitahan ko na po siya na may kumukuba na po siya. Sabi ko po sa kanya, ispitin niya po yung sarili niya. Tapos nung nabangga po siya ng motor po, kasi naoperan din po siya sa bakal po kasi nabangga po siya. May bakal na po yung yung paa niya. Kaya din po sinabi ng doktor sa akin na may scoliosis daw po siya. Tapos nagpa-repair po sila sa ortho, kaya doon po kami nagpapacheck up. Ikaw, Jenny Lynn, gaano kahirap yung may ganyang sitwasyon? Sobrang hirap. Paano mo siya iniinda, araw-araw, ano yung ginagawa mo? Nag
nag-exercise po tapos kapag natutulog po, parang may nadagan po sa likod ko. Nahirapan po yung spinal. Sabi mo kanina, gusto mong maging flight attendant. So, bigyan mo nga kami ng konting background dun sa pangarap mo sa buhay mo. Bakit gusto mong maging flight attendant? Kasi para makapag-travel ako kasama yung pamilya ko. Mas matulungan sila kasi daw malaki daw yung sahod ng pwede. Kung halimbawang hindi sinagot, katulad na, hindi kami dumating or hindi sinagot ni Yorme yung pagpapa-opera po sa inyo. Saan nyo po siya? Ano pong balak ninyong gawin? Or ano po ang Hingi po magiging kami lang option po ninyo? Hingi lang po kami ng tulong po sa gobyerno. Okay. Ikaw ba, Jenilyn, ano yung nagpapalakas sa'yo? Hindi ka ba nawawalan ng pag-asa bago pa kami dumating? Hindi naman po. Ano yung lagi mong iniisip para makawala ka sa ganyang sitwasyon? Pamilya mo ba? Pag-aaral mo ba? Okay, sige. Pakikwento po dito. Tumutulong po naman para makapag-ano sa mga gastusin. Tapos para po sa mga check-up po. Sabi mo kanina din, parang lagi mong pinagdadasal. Ano na ngayon yung prayers mo everyday? Na mawala yung problema. Sobrang hirap, hindi na po ako nahirapan na si Mama rin, nahirapan na po siya sa mga gastusin. Kayo po, Mami, ano naman po yung mga everyday prayers po ninyo? Sana po makalakas kami sa pang-araw-araw po namin. Kahit ganito po, kahit wala na po akong asawa. Mga pagtapon lang yan, lagi po yan, sinasabi ko mag-aral sila mabuti. Pero talagang determinado po kayo na mapa-operahan si Jenilyn. Kung pwede lang po sana, hindi na po kasi mahirap daw po kung uoperahan po. Delikado daw po, baka daw mamatay po siya. Hindi ba ang suggest po sa akin ng doktor? Pero, Sabi po ng doktor, kung hindi po daw po maoperahan, ano lang daw po ng praise habang buhay. okay. So, alin po ang mas ninyo? Mas gusto ko na lang po upa-operan para matapos na po yung main ganyang sakit po. Ikaw din, Jenilyn, kasi nabanggit mo kanina, may chance nga na ikamatay mo yung opera. So, paano mo siya tinatanggap? Kasi halimbawa, pag naoperahan ka, sabi nga ni mama mo at saka ng doktor, may chance din na hindi ka gumaling at pwede mo siyang ikamatay, sana hindi. So, paano mo iniisip yung ganong risk? Hindi ko na po masyado kasi nahihirapan po siya. Mas gusto mo na lang din gumaling. Okay. Si naman, ate, okay. Yung ganitong sitwasyon ng pamilya ninyo, paano mo siya parang tinatanggap or paano din ikaw lumalaban bilang isa sa mga anak ni Mami? Bilang ate ko kasi kailangan ko maging matatag. Kasi alam ko naman po, minsan sila sobrang so kailangan ko maging matatag bilang panganay. So, inisip ko po na bala po pagkatapos ng grade 12, trabaho na lang po para makatulong sa sakit po niya, tapos makatulong sa gastusin ng nanay. Kasi po, minsan po sa isang araw, isang beses na lang po kami kumain. Kasi dati po, yung sahod ni mama sobrang baba lang, tapos kailangan mo ipunin yun. Ganun po. Para pambayad po namin sa bahay. So para most of yung sahod po niya napupunta po sa pambayad ng bahay, tapos kukunti na lang po napupunta sa pagkain namin. So para kailangan po, para po matipid po yun, kailangan po namin magtipid po sa pagkain. Tapos kapag uwi po ako sa eskwelahan, naglalakad na lang po ako kasi parang mas okay po siya, makakatipid pa ako sa pamasahe kasi di ba kalagdag sa gasusin ko.
Nabanggit nga kanina gusto mong maging architecture. Tama po. So, talagang yun din ang pangarap mo. Opo, kasi pangarap ko talaga yun ng tatay ko. Tapos, nagustuhan ko po yung concept ko na mag-architect. Sabi ko, maganda siya. Kakayanin ko naman. Tapos, nung nawala po siya, dun na parang gumuho yung pangarap ko na kakayanin ko kaya mag-architect. Kasi mahal yung materials. Tapos, sabi pa nila, 7 years daw yung gugugulin ko. Tapos, kaya sabi ko kay mama, mag-stop muna ako sa pag-aaral para makapag-ipon. Tapos sabi mo, hindi, patuloy mo yung college para makapagtapos ka. So parang binala ko na lang po na mag-take ng course na pang 4 years para po para po patuloy ko pa rin yung architect, makapag-ipon ako para sa architect, ganun po. Kaya nung nahirapan din po ako mag-decision. Pero kung bibigyan ng chance, talagang kukunin mo pa din siya. Kukunin ko pa rin po, kasi yun talaga yung pangarap ko. Ayan, katabi mo si nanay ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya tungkol sa pangarap mong maging architecture? So, tuloy ko na. Salamat na. Kaya ko talaga po siya nahinto sa pag-aaral. Bakit ayaw niyo pong nahihinto sa pag-aaral yung anak niyo, mami? Sayang po kasi yung taon ko. Gusto niyo din silang makapagtapos talaga. Opo. Ito, so ngayon po na sinagot ni Yorme yung inyo pong pagpapa-opera kay Jenny Lynn in 4 years time. So sabi nga, mag-open po kayo ng bank account para doon po papasok kung ano man po yung tulong po na ipinangako ni Yorme. So sa huling pagkakataon po, kung baka hindi nyo po lahat nasabi kanina, yung gusto nyong sabihin kay Yorme, ito po, bibigyan po namin kayo ng chance na sabihin po lahat kay Yorme, even si Jenny Lynn, kung paano nyo po siya gustong pasalamatan sa ginawa po niyang biyaya na binigay po sa inyo. Dito na lang po, mami, tas palakas po ng boses. Nagpapasalamat po ako sa tulong na binigay niyo po sa akin, sa pagpapagamit ko sa anak ko, at sa kagaran din ko sa panganay ko. Dahil matulungan niyo sa pagtatapos sa pag-aaral niya po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Yorme. Maraming salamat, Yorme. Maraming salamat po, Yorme. Ikaw naman, Jenny Lynn, anong gusto mong sabihin? Palakas na lang ng boses. Pwede bang, solo mo na lang kay Jenny? pwede. Okay. Yan, Jenny Lynn, ito na yung chance mong mag-thank you, magpasalamat. Maraming salamat po, Yorme. At sa tahanang pinakamasaya, kaya bang bagitin ng sa tahanang pinakamasaya, sa biyaya po na ibinigay po ninyo sa amin, ako po ay ma-operahan na at matutupad ko na rin po ang pangarap kong maging flight attendant. Sige po, dito na lang. 1, 2, 3, go! Maraming salamat po, Yorme, sa tulong na binigay niyo sa amin. Sige po, huwag pong mahiya. Kung ano po yung gusto ninyo sabihin niyo po. Salamat po sa pagsamang tahanang pinakamasaya. Tulungan po nila ako sa pag-opera. Thank you, Yorme. Thank you rin po kay God. Yung problema. Sobrang hirap, hindi na po ako nahihirapan. Si Mama rin, nahihirapan na po siya sa mga gastusin. Ng grade 12. Trabaho na lang po para makatulong sa sakit po niya. Tapos makatulong sa gastusin ng nanay. Ano daw po, baka daw mamatay po siya. Ibang suggest po sa akin ng doktor.